Lumalambat ang mangingisda ng isang misteryosong kahon sa gitna ng kanyang paglalayag. Pero nang buksan niya ang kahon, ay halos mapatalon siya sa kanyang nakita. Magandang umaga sa inyong lahat. Tara na, gumising na kayo at magtatrabaho na tayo. Pag-aaya ng lalaking si Berto sa tatlo niyang lalaking mga kapatid isang umaga. Oras na kasi para sila ay magtrabaho at mamalaot sa dagat bilang mga mangingisda. Ano ba yan si kuya? Ang aga-aga namang gumayak. Pagod pa nga kami. Pagrereklamo ni Luis, ang bunso sa magkakapatid. Habang si Bernard naman, na pangalawang bunso ay halos maalimpungatan pa. Hindi pa nga umaangat yung araw kuya, huwag muna tayong umalis. Pagrereklamo nito. Hoy kayong dalawa dyan, puro kayo reklamo. Sige na, maghilamos na kayo. Kumain muna tayo bago tayo umalis. Pananaway ni Luigi sa dalawa niyang nakababatang mga kapatid. Ayan, yari kayo kay Luigi. Ayaw niyo pang sundin yung panganay sa pamilyang to ha? Pang-aasar ni Berto sa kanila. Talaga namang napakagiliw na tao si Berto. Kung saan kilala nga siya sa kanilang lugar bilang lalaking laging nakangiti. Na kung saan ay lagi niyang binabati ang kanyang mga kapitbahay at tumutulong din siya sa abot ng kanyang makakaya sa mga pangangailangan nila. Kapag may mga sobra nga silang nahuhuli ng kanyang mga kapatid, ay ipinamimigay niya ito sa kanilang mga kapitbahay. Kaya naman talagang minamahal si Berto sa kanilang pamayanan ng sobra-sobra. Matagal nang patay ang mga magulang ng apat na magkakapatid na ito. Kaya naman bilang binata si Berto, ay siya nangang tumayong magulang para sa kanila. Pilit niyang iginapang sa hirap ang mga bata niya pang kapatid noong namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Gusto man niyang paaralin ang mga ito ngunit hindi niya kaya. Wala siyang sapat na kakayanan para maibigay ang mga pangangailangan nila sa eskwelahan. Kaya naman noong magbinata na ang tatlo niyang magkakapatid ay isinama niya na lamang ito sa pangingisda para na rin makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Simula nga noon ay nakilala ang apat na magkakapatid bilang ang apat na magigiting na mangingisda. Paano ba naman kasi? Tirik o bumabagyo man ay pilit silang namamalaot sa karagatan para lamang magkaroon ng kakaunting kita sa araw na iyon. Hindi na nga rin ako buo pa ng sariling pamilya si Berto dahil itinuon niya na lamang ang kanyang lakas at kakayanan para may taguyod ang kanyang tatlong magkakapatid. Dahil bilang panganay ay sobrang sakit para sa kanya na makitang nagugutuman at umiiyak sa sakit ang kanyang mga kapatid sa tuwing nangangailangan ang mga ito. Habang naglalakad sila sa pampang, hindi pa nga sumisikat ang araw ay hindi maiwasang magtawanan ng magkakapatid. Inaalala ang mga nakakatawang pangyayari sa kanilang buhay araw-araw hanggang sa bigla na lamang naging seryoso at naging tensyonado ang sitwasyon. Tingin mo kuya, kung nabubuhay pa sila mama ngayon, ganito rin kaya yung buhay natin? Pagtatanong ng bunso na si Bernard. Natigilan naman ang tatlo niyang magkakapatid sa kanyang sinabi. Bakit? Ayaw mo ba ng buhay natin ngayon? Masaya naman tayo ah. Wala tayong inaapakang ibang mga tao. At saka nakakakain tayo araw-araw. Hindi naman tayo ganun naghihirap dahil nagtutulungan tayo. Sagot naman ni Luis. Habang tumatango ang dalawang panganay na si Berto at Luigi. Napatingin naman ng malayo si Bernard. Wala naman akong reklamo sa buhay natin. Ang akin lang kuya. Ano kayang mangyayari sa atin kung buhay pa sila mama? Mangingisda pa rin kaya tayo ngayon? O kahit papaano ni isa sa atin nakapag-aral? Sobrang hipokrito ko naman kasi kung sasabihin kong hindi ako naiinggit sa mga kabarkada at kababata ko na ngayon ay magsisitapos na ng high school. Magka-college na sila tapos ako ngayon nagbabanat ng buto. Dediretso sa karagatan. Maghihintay kung may mahuhuli ba o wala. Kung wala, di kakalaming sikmura natin. Kung meron naman ay may kakunti tayong pera. Araw-araw na lang bang ganito? Hindi nga kagad makasagot ang tatlong magkakapatid sa sinabi ng kanilang bunso. Ano ka ba Luis? Sino ba nagsabing hindi ka makakapag-aral? Nag-iipon lang kami ng mga kuya mo. Ayun yung pangarap namin sa iyo, gagawin namin ang lahat para makabalik ka sa pag-aaral. At kaming tatlo na lang muna yung mamamalaot habang
Habang sinusubukan mong makapasok sa kolehiyo o makapag-aral ng high school, kaming bahala sa'yo. Gulat na tumingin si Bernard at Luigi sa sinabi ni Berto. Lagi kasing sinusubukan ng panganay na si Berto na maging positibo anuman ang sitwasyon. Kaya naman nakakabanggit ito ng mga bagay na para bang mahirap naman gawin o paniwalaan. Hindi man nila inaasahan ang sinabi ng panganay nila, ngunit nakisakay na lamang si Bernard at Luigi. Oo nga Luis, matagal na naming plano yun. Di ba Luigi? Saad niya sabay siko sa kapatid. Oo. Pinagpaplanuhan na talaga namin yun nila kuya. Gusto namin kahit isa sa atin may makapagtapos ng pag-aaral. Dagdag naman ni Luigi. Sabay lapit kay Luis at inakbayan ang kanilang bunso. Ito naman, nagtatampo ka agad. Ayaw lang namin sa iyong sabihin agad, gusto ka naming sorpresahin. Pero gagawin namin lahat para makapag-aral ka. Dagdag pa ni Luigi. Totoo ba? Makakapag-aral ba talaga ako? Posible ba talaga? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Luis. Ngumiti naman ang tatlo niyang mga kuya. Siyempre naman, kaming bahala sa iyo. Kailan ba nagsinungaling sa atin si Kuya Berto? Kaya ngayon, magtrabaho muna tayong mabuti para malaki-laki yung maipon natin at makapag-aral ka ng matiwasay nang hindi natin pinoproblema yung pera. Wika ng pangalawang panganay na si Luigi. Kaya naman noong araw na iyon ay masayang masaya si Luis na pumalaot. Kahit ayaw na ayaw niyang maging mangingisda. Pero noong araw kasi na iyon ay nakakita siya ng maliit na posibilidad na pwede niyang matupad ang pangarap niya na maging isang guro. Parang sobrang saya mo yata ngayon ah. Ngayon lang kita nakitang sumaya sa pangingisda. Baka matakot yung mga isda sa ngiti mong yan. Pang-aasar ng panganay na si Berto sa kanilang bunso na si Luis. Ito naman si kuya. Ayaw mo bang makita ang masaya yung bunsong kapatid mo? At saka, hindi ko lang talaga inaasahan yung sinabi niyo kanina sa akin. Ang buong akala ko, buong buhay na akong magiging mangingisda at papalaot. Akala ko hindi ko na talaga magagawa yung mga gusto ko. Sobra akong na-excite. Gusto ko nang mag-aral. Gusto kong matuto yung sinasabi nilang multiplication. Hindi ko alam kung paano gawin yun pero sigurado akong matututunan ko yun sa school. Sobrang sayang sagot naman ni Luis sa kanyang kuya. Pero talaga namang mawiwindang ang magkakapatid nito sa mga susunod na mangyayari. Sa kaligitnaan kasi ng halos 2 oras na nilang pamamalaot sa dagat ay tila ba napakailap ng kalikasan. Wala silang halos mabingwit ng mga isda na pwede nilang mabenta, kundi mga maliliit at hindi nga mapakinabangan ng mga isda lamang ang kanilang nalalambat hanggang sa umabot na makalayo pa sila sa dalampasigan. Ngayon ay halos hindi na nga nila matanaw ang kalupaan at tila ba'y nasa gitna na sila ng dagat. Umaasa sila na sa ganitong distansya ay mas marami silang isda na mahuhuli. Patay tayo nito ah. Mukhang mahirapan tayong makaipon para sa pag-aaral ni Luisa. Pagbibiro ni Bernard. Ano ba yung kuya? Kailangan nating makahanap ng isda ngayon. Hindi pwede to. Determinadong saad naman ni Luis. Pumunta siya sa dulo ng kanilang bangka. Sinubukan na ilatag muli ang lambat sa ibang posisyon. Umaasa na sa ganitong pamamaraan ay mas maraming isda siyang mahuhuli. Pero maya-maya pa, nang maiangat niya ang lambat, ay imbis na isda ay isang malaking kahon na gawa sa kahoy ang kanyang nalambat. Ano to? Paano nangyari ito? Pagtatakang tanong ni Luis habang tinitignan ng malaking kahon at pilit itong iniaangat. Na-curious naman ang tatlo pa niyang ibang mga kapatid kaya naman agad nilang nilapitan si Luis at doon ay nakita nga nila ang malaking kahon. Tulong-tulong silang iniangat ito at inilagay sa bangka. Halos gumewang-gewang nga ang kanilang bangka nang maibagsak nila ito sa may sahig. Saan mo ito nakuha, Luis? Pagtatakang tanong ni Luigi. Aba kuya, hindi ko alam. Ayun yung nalambat ko eh. Hindi ko nga alam paano yun napunta sa lambat. Agad naman nasagot ni Luis na maging siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Talaga namang pabigat ng pabigat ang tensyong namumuo sa pagitan ng 4 na magkakapatid nito habang nasa gitna nila ang isang malaking kahon na napupuno ng misteryo. Ano kuya? Anong gagawin natin sa kahon na yan? Bubuksan ba natin?
Tanong ni Luis sa panganay na si Berto. Baka may laman niyang bomba. Dagdag naman ni Bernard. Habang hinihintay nga nilang makapagsalita si Berto, ay sinubukang ilapit ni Luigi ang tenga niya sa gilid ng kahon. Umaasa na may maririnig siya ng kung anumang palatandaan na pwedeng magsabi kung ano nga bang nasa loob nito. Ngunit wala siyang marinig na kahit na ano, kundi ang dahan-dahan na pagpatak lamang ng mga tubig mula sa tubig ng basang kahon. Kuya, parang hindi safe kung bubuksan natin to. Paano kung may bomba pala to sa loob? Ano mo ba yung mga ginagawa ng mga Amerikano noon? Nung panahon ng digmaan, kahit saang lugar nilalagay nila yung bomba. At hindi lahat ng bomba nagawang sumabog. Kaya malaking tsansa talaga na isa to sa mga bombang ginawa nila. Delikado yung buhay natin. Pagbabala ni Luigi sa kapatid niyang si Berto. Pero paano kung hindi pala bomba yung laman niyan? Paano kung kailangan natin tong buksan? At saka wala naman akong nakikita pang bomba na nakatago sa isang kahon na nakapadlock. Siguro, umuwi na lang muna tayo ngayon. Doon natin buksan sa bahay. Pagbibigay suwestyon ni Berto. Ha, kuya? Hindi pa nga tayo nakakakuta ngayong araw. Saan tayo kukuha ng gagastusin natin kung uuwi tayo ngayon? Pagprotesta ni Bernard sa sinabi ng kanyang panganay na kapatid. Pero mas ligtas kung uuwi muna tayo. Kung gusto nating makasigurado na ligtas yung kahon na yan, kailangan natin yung buksan sa ligtas na lugar. Kung totoo ngang bomba yung laman yan, kawawa tayo pag dito yan sumabog habang nasa gitna tayo ng dagat. Mas ligtas nang mapagod tayo kaysa naman isigol natin yung buhay natin dito. Kaya naman nang makapagdesisyon na nga si Berto sa kung ano ang dapat nilang gawin, umuwi na muna sila. Halos tumagal din ng halos 1.5 oras bago sila tuluyang makarating sa Pampang. At nang makababa na nga sila ay sinigurado muna nilang walang masyadong tao. Wala naman silang ginagawang masama, ngunit kung bomba nga ang laman nito ay ayaw nilang may madamay na iba. Agad na inutusan ni Berto ang kanyang kapatid na si Luigi na maghukay ng isang maliit na buta sa buhanginan upang doon nila ilalagay ang kahon at ilulubog ito ng bahagya para kung sakaling sumabog ito ay subuhangin lamang ito sa sabog at mas ligtas ang ganitong proseso. Nang mailagay na nga nila ang kahon sa buhangin ay gumamit naman sila ng grinder upang masira ang padlock nito at pagkatapos ay tinali nila ang takip ng kahon at pumunta sila sa malayo para nasa malayo sila habang sinusubukan itong buksan. Ano, handa na ba kayo? Pagtatanong ni Berto sa kanyang 3 mga kapatid na nasa likuran niya. Tumango naman ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Sigaw ni Berto sabay angat ng takip ng kahon. Naghintay sila ng ilang mga segundo habang sinusubukan nilang tignan kung may mangyayari ba. Ngunit payapa pa rin ang paligid na para bang hindi naman bomba ang laman ng kahon tulad ng kanilang inaasahan. Kaya naman noong walang mangyaring kahit na anong masama, ay dahan-dahang naglakad ang 4 ng magkakapatid ng magkakasabay papunta sa direksyon ng kahon. Hindi nila maiwasang pag-usapan kung ano bang sa tingin nilang nasa loob ng kahon. Mukhang mali ka, Kuya Bernard. Mukhang hindi naman pala bomba yung laman sa loob eh. Wika ni Luis kay Bernard. Sana nga lang talaga nagkakamali ako. Dahil kung hindi, siguradong patay tayo. Pero nang makarating na sila sa kahon, at nang maingat na nga nilang tignan ang loob nito, ay halos mapaatras sila sa gulat. May nakita silang isang malaking itim na plastik. Agad na yumuko si Berto upang tanggalin ang pagkakatali nito. Pero nang buksan niya ang plastik, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Naglalaman ito ng ilang libong mga bundle ng pera na kung susumahin ng mga bundle, ay pwedeng umabot ang halaga nito ng halos 100 milyong piso. Ano to kuya? Bakit ang daming pera? Sigaw ni Luis. Agad namang tinakpan ni Luigi ang bibig ni Luis. Sabay sara ng kahon. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Wika nito. Buhatin na lang muna natin to papasok sa bahay. Isipin natin kung anong dapat natin gawin dito sa kahon. Habang nasa loob sila ng bahay, seryoso ang ekspresyon ng muka ng magkakapatid. Iniisip ang mga susunod nilang hakbang. Bakit hindi kayo masaya? Ito na yung pagkakataon natin na baguhin natin yung buhay natin. Para sa akin,
Hindi nyo na kailangan pang mag-ipon para makapag-aral ako. Kayang-kaya ko nang mapag-aral sa kahit na anong eskwelahan na gusto ko gamit tong pera na to. Pagsisimula ni Luis sa kanilang diskusyon. At ikaw kuya? Kuya Berto, ang tagal mo nang pangarap na magkaroon ng sarili mong pamilya, di ba? Pero simula nung mamatay si mama at papa, hindi mo yun nagawa dahil mahal na mahal mo kami. At gusto mong ituon yung atensyon mo sa amin. Pero ngayon, pwede mo nang gawin yun. Kahit magpatayo ka pa ng maraming bahay, pwede na. Ikaw naman, Kuya Bernard. Mag-aaral ka rin. Di ba gusto mong maging seaman? Magagawa mo na rin yun. At huling-huli, ikaw Kuya Luigi, mabibili mo na yung gusto mong sasakyan. Lahat ng mga pinapangarap at pinag-uusapan lang natin dati, posible na ngayon. Bakit wala man lang masaya sa inyo? Pagtatakang tanong ni Luis. Maya-maya pa ay nagsalita si Berto. Kasi Luis, masyadong malaki tong pera na to. Paano kung galing to sa masasamang mga loob? Di pag nalaman nilang tayo yung nakakuha, siguradong buhay natin yung kapalit. At kung sakaling gagalawin natin yung pera, siguradong mag-iiba na yung takbo ng buhay natin. Gusto mo ba mangyari yun? Napatahimik sa Luis sa sinabi ni Berto. Pero kuya, tama naman si Luis. Kapag ginamit natin tong pera na to, hindi na tayo mahihirapan sa buhay. Hindi na natin kinikailangan pang muling bumalik sa karagatan para lamang makuha yung mga gusto natin. Bakit hindi na lang tayo umalis dito o magpakalayo-layo? Siguradong hindi tayo matutunton na kung sino mang nagmamay-ari ng pera na to. Dagdag ni Bernard. Napatayo si Luigi dahil sa sinabi ni Bernard. Bernard, ganyan pa tayo binalaki nila mama at papa? Yan ba yung pag-uugaling tinuro sa atin ni Kuya Berto yung namatay sila? Na magnako ng perang mula sa ibang tao? Halos hindi nga makapaniwala si Luigi sa sinabi ni Bernard. Pero kuya, nagbibigay lang naman ako ng suhestyon. Ang akin lang, kesa naman nagpapalutang-lutang to sa dagat at kung sakaling hindi natin to nakuha, siguradong masisira lang to sa ilalim ng dagat. Siguradong wala rin namang makikinabang. Kaya para sa akin nakatadhana talaga tong makuha natin. Alam ng Diyos na kailangan natin ng ganito kalaking pera. Muli pang pagdepensa ni Berto sa kanyang sinabi. Bernard, hindi ganito kalaking pera yung kailangan natin. Sapat na sa atin yung okay lang. Sapat na sa atin yung tama lang, hindi ba? Nabuhay naman tayo ng ganun lang. Bakit gusto mong isugal yung kapalaran mo para sa perang to? Malaki nga to pero hindi naman natin to pinaghirapan. Pataas ng pataas ang tensyon at lalo lamang nagkakasugutan ng kapatid habang tumatagal ang kanilang diskusyon. Kuya, unang-una sa lahat, ikaw lang ang may gusto ng sapat na buhay. Marami kaming pangarap ni Luis. Mga pangarap na hindi pa rin namin nalilimutan. Siguro kayo ni Kuya Berto tinanggap niyo na lang yung buhay niyo ngayon. Kasi matanda na kayo pero kami ni Luis, marami pa kami pwedeng gawin. Marami pang oportunidad ang naghihintay sa amin, bata pa kami, bakit gustong ipagkait sa amin yun? Halos nagiging emosyonal na nga si Bernard habang kinakausap ang Kuya Luigi niya. Ganun ba? Ibig sabihin lahat ng pinagsamahan nating magkakapatid itatapon mo na lang para sa pera na to. Ganun? Ngayon kami pa pala mali ni Kuya Berto mo. Kami pa pala ang may kasalanan kung bakit may buhay tayo ng ganito. Ginawa naman namin lahat para sa pamilyang to. Si kuya hindi na nag-asawa, ako hindi na ako nag-aral para lang may mapakain sa inyo. Tapos ganyan yung sasabihin mo? Bakit parang kami pa yung sinusumbatan mo? Nasasaktan si Luigi habang kinakausap ang kanyang kapatid. Pero nang maramdaman nga ni Berto na hindi na sila nagkakaintindihan, ay agad na nitong sinaway ang dalawa. Tumahimik na muna kayo, walang mangyayari sa atin kung mag-aaway tayo ng ganito. Kailangan natin pag-usapan at intindihin mabuti yung kailangan natin gawin sa pera bago tayo magdesisyon. Kinahaponan ay wala pa rin nagkikibuan sa kanilang apat. Wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita hanggang tumayo si Luis. Kinuha niya ang isang lumang radyo para magpatugtog. Pero nang buksan niya ito ay lalo lamang gugulo ang kanilang sitwasyon. Pagkabukas niya kasi ng radyo at habang naghahanap siya ng musika na mapapakinggan ay nasaktuhan niya ang isang balita. Okay, para sa ating mga tagapakinig, kapapasok lang po ng balita. Isang malaking grupo ng mga sindikato ang nagawang mahuli ng mga otoridad habang naglalayag sa gitna ng dagat.
Pagsisimula ng reporter sa radyo. Luis, teka lang, wag mo muna ilipat. Pag-uutos ni Berto sa kanilang bunso. Pero habang pinapakinggan nila ang balita ay mas lalo lamang lumilinaw ang lahat ng mga bagay-bagay. Halos 30 mga kriminal nga ang nagawang mahuli ng mga otoridad habang nagsasagawa sila ng kanilang iligal na aktibidad sa kasagsagan ng kanilang pamamalaot. Pero ang masamang balita dito mga tagapakinig, ang halos 100 milyon na natangay ng mga tao na ito mula sa kanilang mga naging biktima ay hindi na nga nagawa pang ma-recover ng mga pulisya. Iniisip nila na nagawang maitapon nito ng mga kriminal sa karagatan bago pa sila tuluyang mahuli bilang huling pagbabaka sakali nila na mabura at masira ang mga ebidensya na pwedeng magturo at magdiin sa kanila sa kanilang mga kriminal na aktibidad. Nagkatinginan ng 4 na magkakapatid nang marinig nila ang mga sinabi ng reporter. Baka ito yung pera na yun. Baka ito yung perang tinutukoy ng mga pulis. Agad na wika ni Luigi habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Ano naman kuya kung yan yung pera na yun? Nasa atin na yan ngayon. Katulad ng sinasabi ko kanina. Nakuha natin yung pera. Tinadhana yung makarating sa atin kaysa lumubog sa ilalim ng dagat. Tayo ang dapat makinabang niyan. Si Luis yung nakalambat dyan, dapat siya yung magdesisyon kung anong gagawin natin sa pera. Hindi na nga natais pa ni Luigi ang mga sinasabi ni Bernard kaya naman tumayo ito at sabay sampal sa kanya. Pagkasampal niya kay Bernard ay napatayo si Berto at Luis, parehong gulat sa mga nangyayari. Hindi mo ba narinig yung sinabi sa radyo? Pera yun Bernard! Pera yun ng mga taong nabiktima ng mga masasamang mga loob, ng mga sindikatong nahuli nila. Ibig sabihin may nagmamay-ari ng mga pera na to. Sila yung totoong nagpakahirap para lang makuha yung pera nila. Wala tayong karapatan na nakawin natin sa kanila yun. Anong nangyari sa'yo? Binubulag ka na ng pera mo? Hindi ka na ba naniniwala na ang mga mabubuting tao ay nagkakaroon ng mga mabubuting kapalaran? Gusto mo bang tumulad sa mga kriminal na yun? Saan mo natutunan yan, Bernard, ha? Nagsisigawan na nga sila. Kaya naman pumagitna na nga si Berto sa kanila. Ngunit bago pa siya makalapit sa dalawa, ay naunahan siya ni Luis. Tinitigan ni Luis si Bernard. Tama si Kuya Luigi, kuya. Hindi sa atin tong pera. At katulad ng sinabi mo kanina, ako ang nakalambat dito kaya ako ang magdidesisyon sa kung anong dapat natin gawin. Hindi tayo pinalaki ng ganito nila mama at papa. Lalong-lalo na si Kuya Berto. Ibabalik natin yung pera na to. At kakalimutan na nangyari ito. Nang sabihin ito ni Luis ay nanlaki ang mga mata ni Bernard. Anong sinasabi mo Luis? Di ba gusto mong makapag-aral? Ito na oh. Binibigay na sa atin ng tadhana na makakapag-aral ka na. Bakit tinatapon mo lang lahat ng oportunidad mo? Ngumiti naman si Luis sa kanya. Totoo naman kuya, sasaya naman talaga ako kapag nakapag-aral ako. At ayaw rin namang sayangin yung mga oportunidad na dumadating sa buhay ko, sa buhay natin. Pero kung oportunidad na may masamang gawa, wag na lang. Mas mabuti na lang na maging habang buhay na mangingisda ako kaysa magnakaw ng perang hindi ko naman pinaghirapan. Kaya sige na, mag-sorry ka na kay Kuya Luigi. Ibabalik natin tong pera. Nang sabihin ito ni Luis ay agad na natauhan si Bernard. Hindi siya makapaniwala na ang bunsong kapatid niya pa talaga ang magsasabi at magpapamukha sa kanya kung gaano kasama ang kanyang naiisip. Kaya naman agad siyang nanghingi ng tawad sa Kuya Luigi niya at nagyakapan silang 4. At bago nga matapos ang araw na iyon ay sama-sama silang pumunta sa police station upang isurrender ang napakalaking halaga ng pera. Naghintay sila doon sa loob ng ilang mga oras bago dumating ang mga otoridad na nag-handle ng kaso. Laking pasasalamat nila sa 4 na magkakapatid nang makita nila na hindi pa nga nababawasan ng pera at ni piso ay walang nabawas dito. Maraming salamat sa inyong 4. Tunay na mga bayani kayo. Pagbati ng kapitan sa kanila. Walang anuman po yun, ginagawa lang naman po namin yung tama. Saad ni Berto. Sobrang tama ng ginagawa niyong to. Pera to ng mga naloko ng mga sindikatong yun. Ang iba dito, pampagawa sana ng bahay, pampaaral at pampagamot sa mga kamag-anak nila.
Pero dahil sa mga masasamang loob na yun, hindi yun natuloy. Pero ngayon na nandito na yung pera, may babalik na natin to sa mga tamang nagmamay-ari sa kanila. Maraming talagang salamat sa inyo. Muli pang pagpapasalamat ng kapitan bago tuluyang umalis dala-dala ang pera. Masayang umuwi ang magkakapatid habang pinagkakwentuhan kung gaanong nakakagulat ang nangyari at pinagdaanan nila sa araw na iyon. Alam nyo, sobrang kinikilabutan ako kapag naaalala ko mga sinabi ko kanina. Hindi ako makapaniwalang nabulag ako sa pera. Saad ni Bernard. Salamat talaga, Luis. Binuksan mo yung mata ko. At pasensya ka na talaga, Kuya Luigi. Ikaw rin, sa'yo, Kuya Berto. Pasensya na talaga kayo. Itong pamilya natin ang tunay kong kayamanan at hindi ko to ipagpapalit sa kahit na anong pera sa mundo. Wika niya, sabay tawanan silang apat. Pero wala silang kamalay-malay na dito palang pala magsisimula ang swerte sa kanilang buhay. Kinabukasan kasi, maaga na namang gumising si Berto. Naganda na siya ng almusal para sa kanilang apat nang biglang makatanggap siya ng tawag mula sa numero na iniwan niya sa police station. Magandang umaga po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Saad ni Berto na naguguluhan kung bakit tinatawagan siya ng police station. Ganito kasi Berto. Kailangan mong pumunta dito sa police station ngayon din. May kailangan kaming ipakita sa'yo. Saad ng pulis sa kabilang linya na para bang napakaseryoso ng tono ng pananalita nito. Pakisama mo na rin yung 3 pang mga kapatid, kailangan din nila tong malaman. Nang sabihin nito ng pulis ay hindi maiwasan ni Berto na makaramdam ng takot. May ginawa ba akong masama? Ano bang mali ko? Binalik naman namin lahat ng pera. Pakikipag-usap nito sa kanyang sarili habang pilit na iniisip kung bakit pinapabalik sila sa police station. Kaya naman agad niyang binaba ang tawag at ginising ang kanyang mga kapatid. Naglakad sila papunta sa istasyon ng mga pulis at doon ay sinalubong sila ng halos ilang dosenang mga pulis. Lahat ng ito ay merong magiliw na ekspresyon sa kanilang mga muka. O, nandito na pala yung mga bayani natin. Wika ng namumuno sa istasyon. Berto, pinapunta kita dito kasama yung ilang mga reporters kasi gusto ko nalang interviewin. Pero bago yon, gusto ko munang sabihin sa iyo ang magandang balita. Ganito kasi yan. Nabalitaan ng maraming mga tao hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mundo yung ginawa niyong kabayanihang magkakapatid. Kalat na ngayon yung mukha niyo hindi lang sa dyaryo kundi sa mga social media. At dahil doon, sinubukan naming gumawa ng account para sa inyo kung saan doon mapupunta lahat ng donasyon nila. Marami kasing gustong tumulong sa inyo nang malaman nila ang katayuan ninyo sa buhay. At ngayon, andito na lahat ng tulong nila. Wika ng pulis sabay abot ng bank account booklet sa lalaki. Ano po to? Pagtatakang tanong ni Berto habang nagtataka din naman ang 3 niyo pang mga kapatid. Ayan yung bangko mo. Bangko niyong magkakapatid. Diyan papasok lahat ng donasyon na gustong ibigay ng mga tao sa inyo. Ngiting wika ng pulis. At ikaw naman Bernard, Luis. Pati sa inyo ay may regalo ang gobyerno. Magkakaroon kayo ng free scholarship mula high school hanggang college. Makakapag-aral na kayo ng walang bayad. Bukod doon, bibigyan din kayo ng baon ng gobyerno. Sagot na nilang lahat. Ang poproblemahin na lang ay kung papaano kayong makakapag-aral. Para sa Berto, bukod sa perang natanggap mo, bibigyan ka rin ng panibagong bangka, yung mas maganda na at mas makabago. At syempre para naman sa pangalawa niyong kapatid na si Luigi, nakikita mo ba yung sasakyan sa labas? Tanong ng pulis. Napasilip naman si Luigi sa labas ng istasyon. Yung itim po ba? Tanong niya. Tumango ang pulis nang nakangiti. Ito ang susi. Simula ngayon, sa'yo na yan. Isa rin yan sa mga dinonate ng mga taong may mabubuting loob. Ang iba pala sa mga nag-donate ay yun pa mismong mga tinulungan yung maibalik yung pera nila. Nagtulong-tulong sila para makabawi sa inyong apat. Halos hindi nga ma-absorb ng apat na magkakapatid ang narinig nilang balita. Hindi sila makapaniwala na ganun-ganun na lamang ay magbabago ng tuluyan ang kanilang buhay. Ngayon ay makakapag-aral ng muli hindi lamang si Luis, maging si Bernard na rin. Magkakaroon na ng panibagong bangka si Berto at meron na ring sasakyan si Luigi.
para hindi na sila mahirapan pang dalhin ang mga napapamingwit nilang mga isda papunta sa palengke. Nang makauwi sila sa bahay matapos silang interview ng ilang mga reporter, ay masayang nagsalo-salo ang magkakapatid. "Di ba kuya? Sabi ko sa iyo basta gumawa tayo ng mabuti, hindi tayo pababayaan ng Diyos." Wika ni Luis kay Bernard. "Yan, away-awayin mo pa ako ha." Pang-aasar naman ni Luigi kay Bernard. "Tama na nga yan. Ang mahalaga, magagawa na natin yung mga pangarap natin at magkakasama pa rin tayo." Saad ni Berto. Sabay angat naman ni Bernard ng kanyang baso. "Para sa mga pangarap natin." Wika niya. At masaya silang kumain habang umiinom ng soft drinks. "Siguradong proud na proud si Mama at Papa sa atin ngayon. Lalong-lalo na sa inyo." Wika ni Berto habang naiiyak pang tinitignan ang kanyang mga kapatid. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.